Hey, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, nasa labas ako ngayon. So, dumayo ako sa ibang bahay. Ngayon, napansin ko ito. So, first time ko nakita yung ganito at tinanong ko sa mga tao dito kung bakit meron silang ganito. Sa mga ganyan, no? Yung may mga plastic bottle na may kargang tubig na transparent siya. Yung mga bahay dito mga kakwento, mapapansin nyo pag nakapunta ka dito sa Japan, yung mga bahay, kabayan dito, may mga ganito. Makati mga building, yung mga gilid ng mga, sa gilid-gilid ng mga campus, yung mga kanal, ganyan, no? Pero nagtaka ako. Sabi ko, bakit merong ganyan yung mga bahay dito? Kasi madalas ko kasi nakikita pagka napapasama ako sa mga birthday, napapansin ko yung mga yan. Ngayon, natanong ko na. Kasi na-curious na ako eh. Yung pala, kaya daw sila naglalagay ng mga ganyan, mga plastic bottle na merong kargang tubig, ay parang pangtaboy sa mga pusa, mga aso, yung mga mababangis na hayop na pwedeng pumasok sa mga bakuran. Kumbaga nagre-reflector yung kanilang sarili sa ganyan. Di ba pagka tupad ka diyan ay magre-reflector yung sarili mo diyan, makikita mo sarili mo diyan. So parang isipin ng mga pusa, mga aso na merong ibang aso diyan, matatakot sila. Kaya daw pala sila naglalagay ng ganyan ay pangtaboy sa mga hayop na hindi naman alaga sa loob ng bahay. Tingnan niyo, ayun oh. Yan. Sa gilid ng bahay yung mga yan. So, isa ko pa napansin mga kwento, no. Etong yellow lane na yan. Yan. Ito. Yan. Yan. Kasi yung mga daanan dito sa Japan mga kwento, may sadyang ganyan talaga, yellow lane na yan. Ngayon tinanong ko na yung isang matagal na ditong Pilipino, yung isang kasamahan ko, para saan yung yellow lane na yan? Para daw pala ito sa mga matatanda na, yung mga mahihila na yung mga paningin, tapos sadya daw ginawa ito para sa kanila. Ito daw yung line na to, itong padiretso na yan daw yung parang senyales na okay lang na magdire-diretso ka, maglakad ka lang ng diretso. Parang ginagad nila matatanda, yan, yung dilaw na yan. At pagdating mo naman dito sa dito sa dot na to, para magwa-warning ka naman. Kasi makakapanam na mahina paningin, para magwa-warning ka naman dito. Ibig sabihin, parang mayroong crossing ang dadaanan, parang mayroong stoplight, kagaya na, stoplight nga, crossing, yan yung crossing na yan. So, kailangan mong mag-warning, kailangan mong bagalan yung pagdalakad mo. Kaya daw pala ginawa ito para sa mga mahina yung paningin, matatanda na. Galing talaga dito sa Japan ng mga kwento, no? Kasi nasa highway ako. Yan. So, nai-trivia ko lang, naging trivia tuloy yung pag-vlog ko ngayon. Naki-curious lang ako kasi ang ganda talaga sa Japan, no? Papansin niyo ito. Para paglakad-lakad. Ayan, no? So, hindi naman lahat alam natin yung kung ano may nakikita natin sa Japan. Kailangan talaga natin magtanong para saan yung mga yan, kagaya ng daanan na yan. Ayan. O, di ba? Ang galing talaga dito sa Japan, para sa matatanda pala yung mga yan. So, para lalo yung mga nakatungkod. So, siyempre, pag nakatungkod nga naman, makakapa nila yung daanan na yan. Ngayon, para lang sa hindi nakakaalam at kayo yung mga baguhan dito sa Japan, so ngayon magkakaroon kayo ng konting kaalaman para sa inyo mga yan. So sana all ganyan din sa Pilipinas, yung mga matatanda sa atin, kahit paano sa kalsada ay meron silang guide, di ba? Kasi mga ibang Pilipino sa atin, kapag ganyan matatanda at mabagal, ang ginagawa ng mga yan, nagagalit pa imbes na i-guide sila. O, di ba? Ang ganda talaga pagka mayroong mga concern yung ating gobyerno kapag tayo matanda na. O, lalo dito sa Japan, ganyan ang kanila. Di ba? Kasi dito sa Japan mga kalsada rito, talagang sadyang merong nakita ganito yellow lane. Para sa matatanda pala to. Ngayon ko lang nalaman din. So yun lang. Na-share ko lang kasi nga hindi ko alam kung para sa inyo mga ngayon. Tagal-tagal ko na dito. Ngayon ko lang nalaman na para sa mga matatanda at mahina pa lang paningin yung mga ganyang bagay dito sa Japan. So pag kayo nandito na, alam nyo na. Kasi talagang hindi ko alam kung para saan yung mga yan. So ngayon ko lang nalaman. Tinanong ko lang sa isang kasama ko. Tapos namin kumain dyan sa isang ramenan. Ito. So yan. Mayroon na naman ako isang napulot na aral. Ramen yan. Ramenan. Yan. So yung isang kasama ko bumili ng isang para bang yung pusit sa atin, calamares. Yan. Bumili yung isang kasama ko ng isang calamares. Ngayon nag-order kami diyan. Order kami dito. Kumain kami sa loob na yan. Ayun, lumapit sa waiter sa amin, sabi sa amin, bawal yung kainin yung binili nyo sa labas dito sa loob ng restaurant, dito sa loob ng ramenan. Sabi sa amin, kung ano lang i-order ninyo, yun lang po yung pwede nyo kainin dito. So bawal po dito sa restaurant namin. So hindi ko na po nilalahat ng restaurant ay ganun yung kanilang sistema, no. Pero pagka kayo ay nandito na, mas may advice ko siguro na wag na lang kayong bumili ng pagkain sa labas tapos kakainin niyo sa loob ng ibang restaurant. Mas maganda lang na kainin niyo na sa bahay. So talagang
parang bawal talaga sa Japan yung sa mga restaurant dito sa Japan yung ganun, nakakabibili kayo ng pagkain sa labas, kakain sa loob. So parang bawal nga talaga ate dito yun. Kaya mas may advice ko, kung ano lang yung orderin nyo, yung kakainin sa mga restaurant, talagang pabawalin po kayo. Siyempre, kung nga naman, parang respeto din naman sa kanila. Kasi siyempre, baka mamaya, may compare mo pa yung pagkain nila, diba? Kung kumakain ka ng ibang pagkain, tapos biglang may compare, diba? Respeto na lang din yun, ha? Pagka kaya nandito na, alam nyo na, pagka sa loob ka ng mga restaurant, huwag nyo kakainin yung binili yung pagkain sa labas at doon nyo kakainin sa loob ng restaurant. Respeto na lang sa mga restaurant kung may-ari o sa mga waiter o anuman. Isa pa ito mga kwento, kung mapapansin nyo, yung mga tao dito, mga naglalakad, wala kasi naglalakad din. Kung mapapansin nyo mga tao dito, kung sa atin sa Pilipinas, pwede tayo maglakad na habang nagsisigarilyo. Diyos ko po, huwag nyo pong gagawin dito sa Japan yun, ha? Kayong mga may bisyo ng sigarilyo, sa Pilipinas, pwede tayo maglakad na habang nag-yosi. Oo, di ba? Lalo sa probinsya, pero sa gawing parte ata ng Manila ay parang hindi na inaalod yung gano'n. Pero pagdating sa Japan, huwag yung pang gagawin yung mahuhuli tayo ng polis, ha? Kaya pagka kayo nandito na, huwag yung gagawin na mag-yosi kayo, tapos kayo maglalakad-lakad. Huwag yung gagawin dito, bawal na bawal po dito yun. Kung sa probinsya sa atin, sa Pilipinas, pwede yun, pero dito sa Japan, hindi ko pwede yun.